Noong 1947, isang matagumpay na banker na nagngangalang Andy ang nahatulan ng 2 habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at sa kalaguyo nito. Sa korte, tahimik lang siya. Hindi siya emosyonal. Hindi siya nagmamakaawa. Pero malinaw sa kanyang mga mata, may hindi tama. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa isa sa pinakamalupit na kulungan sa Maine, ang Shawshank State Penitentiary. Pagdating ni Andy sa Shawshank, agad ipinakita ang kalupitan ng sistema. Sa unang gabi pa lamang, isang bagong bilanggo ang hindi kinaya ang takot at binugbog ng mga gwardiya hanggang sa mamatay. Walang hustisya. Walang awa. Sa loob ng kulungan may sariling batas. May mga gang. May mga mapang-abusong gwardiya. At may warden na relihiyoso sa panlabas, pero bulok sa loob, si Samuel Norton. Sa ganitong lugar, 2 klase lang ng tao ang nabubuhay, ang mga nasisira at ang mga natutong magtiis. Si Andy ay kakaiba. Tahimik. Obserbador. Hindi agad nakikisalamuha. At hindi tulad ng iba, hindi mo makikitang nawawalan siya ng pag-asa. Dito niya nakilala si Ellis Boyd, Red Redding, isang matagal ng bilanggo na kilala sa kakayahang magpasok ng kontrabando sa loob ng kulungan. Sa simula, hindi niya maintindihan si Andy. Para kay Red, ang pag-asa ay delikado. Sabi nga niya, hope is a dangerous thing. It can drive a man insane. Pero si Andy, kabaligtaran. Humingi siya kay Red ng maliit na rock hammer, isang simpleng martilyong pang-ukit ng bato. Mukhang walang halaga. Pero dito pa lang, nagsimula na ang isang plano na aabutin ng 20 taon. Unti-unting nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Sa isang eksena sa bubong, ginamit ni Andy ang kanyang kaalaman sa pagbubuwis upang tulungan ang mga gwardiya. Bilang kapalit, binigyan sila ng beer habang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Habang umiinom ang mga bilanggo, nakaupo lang si Andy sa tabi, nakangiti. Hindi siya uminom. Pero sa sandaling iyon, siya ang pinakamalaya sa kanilang lahat. Dahil sa kanyang talino sa accounting, napansin siya ng warden. Ginamit siya para maglaban ng pera at magtago ng iligal na kita gamit ang peking pangalang Randall Stephens. Habang ginagamit ng sistema si Andy, tahimik din niyang ginagamit ang sistema laban sa kanila. Samantala, nag-request si Andy ng mga libro mula sa estado upang palawakin ang maliit na library ng kulungan. Paulit-ulit siyang nagsusulat ng liham linggo-linggo. Inabot ng 6 na taon bago siya pinadalhan ng pondo. Hindi siya tumigil. Pinalawak niya ang librarya. Tinulungan niya ang mga bilanggo na makapag-aral at makakuha ng diploma. Isa na rito si Tommy Williams, isang batang bilanggo na gustong magbago. Isang araw, pinatugtog ni Andy ang opera music sa buong kulungan gamit ang speaker ng opisina ng warden. Sa loob ng ilang minuto, tumigil ang lahat. Para bang sa sandaling iyon, nakalimutan nilang sila'y nakakulong. Ang eksenang ito ang simbolo ng mensahe ng pelikula. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isipan. Ngunit dumating ang punto ng pagsubok. Ikinuwento ni Tommy na may nakasama siyang preso noon na umamin sa pagpatay sa mag-asawa at ang deskripsyon ay tumutugma sa kaso ni Andy. May pag-asa na mapatunayan ang kanyang inosensya. Pero ayaw ng warden na mawala si Andy. Kailangan niya ito para sa kanyang iligal na operasyon. Pinapatay niya si Tommy. Dito bumagsak ang mundo ni Andy. Ikinulong siya sa solitary confinement ng 2 buwan. Para sa karamihan, ito na ang katapusan, pero hindi para kay Andy. Sa halip na masira, mas naging malinaw ang kanyang layunin. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy niyang inuukit ang pader ng kanyang selda gamit ang maliit na martilyo. Tinakpan niya ang butas ng mga poster ng mga sikat na artista. Walang nakapansin. Araw-araw, konting semento ang inilalabas niya sa bulsa at itinatapon sa bakuran. 20 taon ng tiyaga. 20 taon ng paniniwala. Isang gabi ng malakas na bagyo, natupad ang kanyang plano. Gumapang siya sa butas sa likod ng poster. Dumaan sa maruming tubo ng imburnal sa loob ng halos kalahating milya. Sa dulo, lumabas siya sa gitna ng ulan. Nakataas ang kanyang mga kamay, tinatanggap ang ulan na parang bautismo ng bagong buhay. Hindi lang siya tumakas. Kinuha niya ang pera ng warden gamit ang peking identidad.
Ipinadala niya sa media ang ebidensya ng katiwalian sa Shawshank. Kinabukasan, nang matuklasan ang lahat, nagpakamatay ang warden. Ang sistemang mapang-api ang bumagsak dahil sa isang taong hindi nawalan ng pag-asa. Sa huli, napalaya si Red matapos ang maraming taon. Pero natatakot siya. Sanay na siya sa kulungan. Hindi niya alam kung paano mabuhay sa labas. Ito ang tinatawag na institutionalization, kapag ang tao ay mas komportable na sa pagkakakulong kaysa sa kalayaan. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Andy. Get busy living or get busy dying. Sinunod niya ang mga instruksyon ni Andy. Sa ilalim ng isang punong kahoy, may iniwang sulat at pera. Isang paanyaya papuntang Mexico. Sa huling eksena, makikita natin si Red na naglalakad sa tabing dagat ng Zihuatanejo. At doon, muli niyang nakita ang kaibigan. Walang salita. Pero sapat na ang ngiti.